Panalangin sa aming ina ng mga itinakwil. Ibinabaling ko ang aking mga mata sa iyong makainang saklolo, mahabag ka sa iyong mga napagurang anak at ipanalangin mo kami. Patawarin mo kami sa mga sandaling ang mga anino ng kawalan ng malay at ng pagkiling laban sa mga inaapi at itinapon ay naglalayo sa amin sa utos ng iyong anak na ibigin ang aming kapwa. Ipaalala sa amin ang kanyang mabuting balita na ang mga sugatan ay tataas at ang mga nasa gilid ng lipunan ay tatawagin at yayakapin gaya ng pagbawi at pagtubos ng propetang si Hosea kay Gomer mula sa kanyang pagkalugami bilang alipin. Sinasamo ko sa Diyos na isugo ang Espiritu Santo upang tanglawan kami, upang aming matanto kung saan kami na kanyang bayan ay nagkulang sa katapatan ng pananampalataya. Sa aming kamangmangan kami ay nagdulot ng pagkakabaha-bahagi at nagtaboy sa mga naiba sa amin. Ipagkaloob mo sa amin na mangmahal ang biyaya na palamigin ang aming mga puso at kami ay magbago upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ng iyong anak na aming tagapagligtas, si Jesus, siya nawa. Pagninilay. Sa sinaunang tradisyon sa Judea, ang relasyon sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan ay inilarawan bilang isang kasal. Ang Diyos ang tapat na asawa, at ang Israel ang kanyang kabiyak. Sa aklat ni Hosea, ang paghahalintulad na ito ay naging napakatotoo at masakit. Inutusan ng Diyos ang propetang si Hosea na pakasalan ng isang babaeng nagngangalang Gomer na paulit-ulit na nagtaksil. Si Gomer ay naging isang buhay na simbolo ng Israel. Sira, hinahabol ng kahihiyan at sa huli ay itinapon sa isang tigang na panahon ng pagkakabukod. Gayunpaman sa ikalawang kabanata ng aklat ni Hosea, nangako ang Diyos ng isang ganap na bagong simula. Nangako siyang pupunta sa disyerto, muling liligawan ng kanyang sugatang kabiyak na si Gomer at sasabihing, "Ikaw ay akin." Ipinangako niya na ang pagpapanumbalik na ito ay aapaw sa bagong alak. Pagkalipas ng mga daang taon, dumating si Jesus sa isang kasalan sa maliit na bayan ng Cana. Sa pagpili sa isang kasalan para sa kanyang unang pampublikong himala, ipinahiwatig ni Jesus na dumating na ang pinakadakilang pagpapanumbalik ng kasal. Siya ang banal na asawang lalaki na naparito upang hanapin ang bagong Gomer. Ang lahat ng mga itinapon, hiniya at ibinukod ng mga sistemang pangrelihiyon at aanyayahan silang muli sa isang ganap na pagtanggap. Ang himala sa Cana ay nagsimula sa isang krisis. Naubusan ng alak ang mga nagpapapiging. Sa kulturang iyon, ito ay isang matinding kahihiyan sa lipunan na wawasak sa reputasyon ng pamilya. Si Maria na ina ni Jesus ang unang nakapansin sa nagbabadyang kasiraan. Nang pag-uusapan ni Maria si Jesus na tumulong, nag-atubili siya at sinabing, "Hindi pa dumating ang aking oras." Ayon sa itinakdang panahon ng mga institusyon, hindi pa yun ang sandali para ipahayag na siya ang Mesiyas. Ngunit hindi hinayaan ni Maria na unahin pa ang isang mahigpit na patakaran kaysa sa pangangailangan ng tao. Humarap siya sa mga katulong at sinabi, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." Para sa mga miyembro ng LGBTQ o na nagtiis sa katahimikan o pinagsabihan ng mga institusyong pangrelihiyon na maghintay ng may pagtsatsaga dahil hindi pa raw dumarating ang tamang panahon para harapin ang simbahan ng kanilang krisis, si Maria ay kumakatawan sa isang matapang at mapagkandiling kakampi. Siya ay nagsisilbing huwaran ng sagradong kawalan ng pagtsatsaga. Ang kanyang pagmamahal at ganap na pagtitiwala sa habag ni Jesus ang mismong nagpabilis sa takdang panahon ng biyaya na nag-aatas ng agarang dangal at kaluwagan para sa mga nakakaranas ng matinding kahihiyan. Upang isagawa ang himala, pumili si Jesus ng 6 na tapayang bato na kailanman ay hindi inilaan para lagyan ng alak. Ang mga ito ay mahigpit na nakalaan lamang para sa mga ritual na panrelihiyong paghuhugas.
Ang punuin ng mga tapayang ito ng alak para sa isang handaan ay isang bagay na hindi kailanman sumagi sa isip ni Numan. Ginawa ito ni Jesus upang ipakita na ang tapayang bato ay sumisimbolo sa mga lumang patakaran na lalo lamang nagpapalayo at nagwawatak sa mga tao. Ang paggamit ni Jesus nito at ang pagpuno rito ng tubig na naging alak ay naging simbolo ng pagpapalit ng patakaran upang maging buhay na simbolo ng pagdiriwang at pagkakaisa. Nang matikman ang pinuno ng handaan ng alak, pinuri niya ang bagong kasal na lalaki dahil itinabi nito ang pinakamasarap na alak para sa huling bahagi ng piging. Ngunit hindi naman talaga ang lalaking ito ang nagdala ng alak, kundi si Jesus. Sa kanilang kultura, ang lalaking bagong kasal ang may pananagutan sa batas at sa lipunan na pakainin at asikasuhin ang mga bisita. Sa patagong pagbibigay ng ganitong kaimbak na alak, tahimik na ipinamalas ni Jesus na siya ang tunay na ikakasal. Sinasadya niyang sumalo sa kahihiyan upang iligtas ang mga dehadong tao. Pinunan ang kanilang kakulangan at nag-alay ng pinakadakilang handog ng biyaya. Tulad ng sinabi ni Juan Bautista sa kalaunan, ang babaeng ikakasal ay para sa lalaking ikakasal, kaya't lubos na ang aking kagalakan. Para sa sino mang nakaramdam na tulad ni Gomer, itinawalag ng mga relihiyong institusyon, itinakwil ng pamilya o pinagmukhang may likas na kakulangan, ang kasalan sa Kana ay isang malalim na mensahe ng tunay at ganap na pagtanggap. Kung ang ikalawang kabanata ng aklat ni Osias ang formal na panunumpa ng Diyos na suyuin at ibalik ang mga itinakwil mula sa disyerto, ang kasalan sa Kana ang mismong handaan kung saan sa wakas ay dumating ang lalaking ikakasal upang isalin ang alak at si Maria ang matapang na tagapagtanggol na humimok sa kanya na buksan ng maaga ang mga sisidlan. Sa pamagitan ng natatanging himalang ito, tinatawag ni Jesus ang bagong Gomer, kabilang ang bawat LGBTQ na nakaranas may tabi sa gilid, na naiwan na ang ianino ng kahihiyan. Iniluklok niya sila sa pangunahing lamesa ng isang masaya, malawak at walang hanggang tipan ng pag-ibig. Mga tanong sa pinagnilayan. Unang tanong ay tungkol sa tawag na maging Maria sa mundo. Bago pa man mapansin ng iba, nakita na ni Maria ang kakulangan sa alak, ang nakatagong krisis ng kahihiyan, at ginamit niya ang kanyang kalapitan kay Jesus upang humingi ng himala. Sino-sino ang mga tao sa ating mga relihiyoso o panlipunang grupo sa kasalukuyan na tahimik na nauubusan ng alak, nakakaranas ng kawalan ng kagalakan, kaligtasan o dangal? Paano tayo makakakilos bilang mga tagapagtanggol na katulad ni Maria gamit ang ating tinig upang kalampagin ang mga saradong sistema at mapabilis ang pagdating ng panahon ng biyaya para sa kanila? Ang ikalawang tanong ay tungkol sa pagharap sa ating sariling mga tapayang bato. Kinuha ni Jesus ang 6 na tapayang bato, mga sisidlang ginawa upang pagbukod-bukurin, ikategorya at panatiling malinis sa mga tao, at pinuno ang mga ito na isang bagay na nagbuklod sa lahat sa isang pagdiriwang. Ano-ano mga tapayang bato na formal na paglilinis sa ating sariling mga puso o sa ating mga komunidad ng pananampalataya sa kasalukuyan? Ano-ano ang mga mahihigpit at bulag na tuntunin na hindi natin namamalayang ginagamit upang husgahan kung sino ang tanggap at kung sino ang hindi tanggap? Paano natin pahihintulutan si Jesus na baguhin ang mismong mga hadlang na iyon upang maging mga kagamitan para sa isang ganap na pakikiisa? Ang ikatlong tanong ay tungkol sa pagsasabuhay sa bagong Gomer. Ipinapaalala sa atin ng kwento ni Gomer na ang pinakahangad ng Diyos ay hindi ang parusahan o hihiwalay ang mga naisang tabi, kundi ang suyuin silang muli patungo sa isang buhay na may kasaganaan, malalim na ugnayan at pagdiriwang. Kung nakaramdam ka na tulad ng bagong Gomer na hindi tanggap, itinaboy o pinagmukhang kulang ng mga relihiyong institusyon, paano binago ng pagtingin mo
sa iyong halaga na binigyang pansin ni Jesus. Ano ang pakiramdam kapag nalaman mong ang pinakamasarap na alak sa handaan ay sadyang ginawa upang palitan ng kagalakan ang iyong kahihiyan? Manalangin tayo. Banal na Maria, ina ng mga itinakwil, nakikita mo kami kapag ang aming kagalakan ay ninanakaw at ang kahihiyan ng pagtataboy ay bumabalot sa amin. Salamat sa iyong banal na pagmamadali. Kapag sinasabi ng mga saradong sistema na kami ay maghintay, tumatanggi kang ipagpaliban ang aming dangal. Naninindigan ka kasama ng bawat LGBTQ na naglalakbay sa disyerto ng pagpapatapon at pinapabilis mo ang panahon ng biyaya. Ipanalangin mo kami, Ina. Ibaling mo ang tingin ng iyong anak sa mga tapayang bato ng ating mundo, sa mga doktrinang ginagamit upang ilayo kami. Gawin niyang karagatan ng pag-ibig ang mga pader ng pagkakawatak-watak. Turuan mo kaming magtiwala na ang habag ay laging nagtatagumpay laban sa bulag na tuntunin, at hihatid mo kami sa lamesa ng lalaking ikakasal, kung saan ang aming kahihiyan ay napapawi at ang pinakamasarap na alak ay inilaan para sa huli. Amen.